Mga kababalaghan sa langit patuloy na nawi-witness o nakikita ng sangkatauhan sa buong mundo. Ano ang koneksyon nito sa mga hula o mga propesiya na nakasulat sa Biblia? Hello, what's up mga sangkay? Ako muli ito, Sangkay Janjan, muling nagbabalik dito sa ating channel. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin itong mga kababalaghan na nagaganap ngayon sa ating mundo. Mga kababalaghan na nakikita po sa kalangitan. Kagaya na lamang po doon sa bansang Amerika at iba pang mga bansa na nawi-witness mga sangkay ang mga kagilagilalas na mga bagay na makikita po sa langit. Ano ang meron mga sangkay at ano nga ba ang nasusulat sa Biblia? Marami sa atin mga sangkay interesado po sa mga ganitong klaseng kwento, lalong-lalo na po pag pinag-uusapan yung mga kababalaghan na nangyayari sa ating mundo. Dahil talaga nga namang iba't ibang klaseng mga bagay na hindi maipaliwanag ang nakikita sa ating planeta. Mga bagay mga sangkay na bibihira lamang pong mangyayari at nawi-witness po ng dalawang mga mata ng tao sa buong mundo. Dahil po sa taas ng teknolohiya ngayon mga sangkay, mas madali pong makita ang mga information, mas madali pong ma-witness ng ating mga mata kung ano po ang mga nangyayari sa ating mundo. Kung kaya kahit po anong nangyayari sa iba't ibang mga bansa, mas madali po nating nakikita mga sangkay. Sa madaling sabi, mas madali po nating naiintindihan ngayon ang realidad sa ating mundo. Realidad na nagaganap na nga po ang mga nakasulat sa Biblia pagdating po sa mga propesiya. May mga bagay ngayon mga sangkay sa ating mundo na nararamdaman mismo ng maraming tao, ang mga misteryosong bagay na kagulat-gulat sa ating mga mata, na mismo mga sangkay yung mga scientists ay hindi po nila agad-agad na ipapaliwanag mga sangkay. May mga bagay na hindi po kaagad nila naiintindihan dahil first time po nilang nakikita ang mga ganitong klaseng events na matatawag po natin na kababalaghan. Kagaya na lamang po ng nangyari mga sangkay doon sa bansang Amerika at Canada. Isa pong misteryosong ilaw ang nakita mga sangkay sa kalangitan. Sa ibabaw ng kaulapan, mapapansin mga sangkay ang nagliliwanag na animoy sasakyang panghimpapawid na hindi po maipaliwanag. Marami pong mga tao, mga sangkay, ang nag-alala. Nagulat mga sangkay kung ano ito. Isa daw pong mysterious light racing behind clouds across parts of the northeastern US and Canada. Na nung una mga sangkay ay hindi po kaagad nila na-identify kung ano ito. Mismo yung mga scientists ay nagtaka kung ano po ang isang bagay na ito mga sangkay na kanila pong nakita. Pinag-aralan po nila ito hanggang sa na-identify po nila mga sangkay na ito nga raw po ay isang meteor. Ayon po sa the American Meteor Society, ang nagliliwanag daw po sa ibabaw ng kaulapan has been identified as a meteor. Maliban dyan mga sangkay, mayroon din pong na-witness ang buong mundo, lalong-lalo na po yung mga scientists. Ito po ay ang tinatawag na polar rain aurora, na ayon po sa kanila mga sangkay, nangyari nga po ito sa ating planeta. At hindi rin po nila akalain na magaganap po ito mga sangkay. Mismo ang mga scientists ay nagulat. Ayon po sa report mga sangkay, scientists have discovered a never before seen phenomenon, polar rain aurora lighting up Earth's sky. Ito daw po ay first time nilang makita na may ganitong klaseng polar rain. Hindi daw po ito ang pangkaraniwang nakikita nila mga sangkay ng tinatawag na auroras. Ito daw po ay bibihirang mangyari o hindi pa nga po nila nawi-witness mga sangkay itong tinatawag na mysterious polar rain aurora. At hanggang ngayon mga sangkay, pinag-aaralan pa rin po nila kung ano po ang misteryosong bagay na ito. Papaano nangyari ang tinatawag na polar rain aurora. A rare type of aurora known as polar rain was observed from Earth for the first time on Christmas Day, 2022. Unlike typical auroras, this event was characterized by a smooth, featureless green glow spanning 2,485 miles, 4,000 kilometers, over the Arctic. It occurred due to a direct influx of high-energy electrons from the Sun's corona, facilitated by open magnetic field lines connecting with Earth's magnetic field. This phenomenon was visible because the usual solar wind had nearly ceased, allowing unimpeded access for these electrons. Satellite observations confirmed it as a polar rain aurora typically seen only from space. This discovery sheds light on auroral dynamics during unusual solar conditions.
So dumarami mga sangkay yung mga kababalaghan ngayon na nakikita sa kalangitan. Mga bagay, mga sangkay na halos hindi po kaagad na ipapaliwanag ng mga scientists. At bagamat kalaunan mga sangkay, nabibigyan po nila ng paliwanag ang mga bagay na ito, hindi pa rin po maitatanggi mga sangkay kung ano po ang nilalaman ng Biblia. Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol po sa mga magaganap sa ating mundo, lalong-lalo na po patungkol mga sangkay dito sa mga kababalaghan sa kalangitan. Ang Biblia mga sangkay ay klarong nagpapaliwanag na mangyayari nga po ang mga kababalaghan sa langit. Makikita daw po ang maraming tao sa buong mundo ng mga kakaibang bagay na makikita lamang po sa kalangitan. Ito po ay biblical. Ayon po sa Joel chapter 2, magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Ang mga bagay na ito ngayon ay nawi-witness po mismo ng panahon natin ngayon mga sangkay. Masyado na pong kakaiba ngayon ang mga nagaganap sa ating mundo. At pag pinag-uusapan yung mga kababalaghan, pagdating po sa weather mga sangkay, isa rin po ito sa mga bagay na may malalim na dapat na paliwanag sa tao mga sangkay kung bakit may mga nangyayaring ganitong klaseng mga malalalang weather events na kung iisipin, ito na po ay mga misteryosong bagay mga sangkay, kagaya na lamang po nitong climate change. May mga disyerto po mga sangkay na tinutubuan na po ngayon ng mga halaman. May mga lugar na hindi naman po inuulan ng snow. Ngayon nagkakaroon na po ng snow. Ilan lamang po ito mga sangkay sa mga kababalaghan sa lupa na nagaganap po sa ating mundo ngayon. Ayon po sa Joel chapter 2, kung itutuloy po natin ang bersikulong ito, magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo, apoy, at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim at ang buwan ay pupulang parang dugo bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ni Yahweh. Hindi malinaw mga sangkay kung ang tinutukoy dito ay bago ang pagdating ng rapture o bago po ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus sa bansang Israel sa Mount of Olives. Sapagkat halos kaparehas po mga sangkay ang mga senyales na inilatag sa Biblia patungkol po sa tinatawag na rapture ng church at second coming ni Jesus Christ sa kanyang bayan. Ngunit isa lamang po ang pinakamalinaw mga sangkay. Kahit ano pang teorya tungkol sa end times, meron ang kahit na sinong tao ang malinaw pa rin magaganap po itong mga kababalaghan sa ating mundo mga sangkay na hindi po kaya ipaliwanag ng mga scientists at mga matatalinong tao. Kagaya na lamang ng sinasabi sa Biblia, kababalaghan sa langit, sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Pag pinag-usapan po natin yung mga makapal na usok, isa po sa mapapansin po natin ngayon mga sangkay ay ang kusang pagkasunog sa mga kagubatan. Kagaya na lamang po ng nangyari doon sa Hawaii at doon sa California. Nagkaroon po ng tinatawag na wildfire. Ang usok po ay talagang napakatindi. Kung titingnan po natin ang mga larawan at mga video mga sangkay, talagang magugulat ka sa mawi-witness mo. Hindi mo aakalain na nangyayari po ito sa ating mundo. Ang kusang pagkasunog mga sangkay sa kagubatan na naglilikha po ng makakapal na usok na halos ang buong paligid ng Amerika mga sangkay ay nagmistulang kulay dugo ang kalangitan dahil po sa kusang pagkasunog ng kanilang kagubatan. Ilan lamang po yan mga sangkay sa mga matitinding nangyayari ngayon sa ating mundo na pwede po nating i-connect mga sangkay sa kung ano po ang sinasabi ng Biblia. Ang salita ng Diyos kasi mga sangkay ay nagsasabi ng mga detalyadong bagay tungkol po sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kung ano nga ba ang mangyayari. Ang tinatawag na end times or last days ay may mga eksaktong events na nakasulat po sa Biblia na bago pa maganap ang mga bagay na ito mga sangkay, naihula na o naipropesiya na nga po mga sangkay. At ilang percent na lamang po sa mga propesiya na nakasulat sa Biblia ang nagaganap, na ang ibig sabihin lamang neto mga sangkay, malapit na pong bumalik ang ating Panginoong Hesus. Isa pa sa passage sa Bible mga sangkay na pwede po natin mabasa patungkol po sa mga huling araw, ayon po sa Matthew chapter 24 verse 29, pagkatapos ng kapighatian sa mga panahong iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Ito po ay nakakakilabot mga sangkay na araw na matatawag po natin na araw ng Diyos, kung saan ipaparanas ng ating Panginoon ang matinding kapighatian sa ating mundo. Ang araw na ito mga sangkay ay tinatawag na Wrath of God or Great Tribulation. Sa araw na ito mga sangkay, ipaparanas sa tao na hindi naniwala sa mga turo sa Biblia, hindi naniwala sa ating Panginoong Hesus. Mararanasan po nila yung matitinding kapighatian sa ating mundo. And just imagine mga sangkay, ang tinukoy sa Biblia, magdidilim daw po ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Sa araw na ito mga sangkay, malamang wala na po dito ang church. Iniligtas na po ng ating Panginoon ang lahat ng mga mananampalataya. Ang survival
revival na ito mga sangkay ay para sa mga taong naiwan sa lupa na nakaranas din mga sangkay sa hagupit ni Antichrist. Subalit may mga teorya rin na sinasabi na mararanasan din daw po ito ng church. Kung pag-uusapan po natin ang teorya ng post-tribulation. Subalit mga sangkay, anumang teorya ang mayroon po tayo pagdating po sa tinatawag na last days or end times, isa lamang po ang malinaw sa ating lahat ngayon. Ang mga senyales ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay nagaganap na. Kagaya po ng mga kababalaghan na nakikita sa kalawakan o sa kalangitan. Kung kaya, ang paghahanda ay kinakailangan. Paghahanda sa espiritual na mga bagay. Seryosohin ang paglilingkod sa ating Panginoon upang sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, kung tutunog na po ang trumpeta ng Arkanghel, sabay-sabay po tayong sasalubong sa kalangitan kasama po ang ating Panginoong Hesus sa araw ng rapture. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all.